Uy, kakaiba to, guys. Kakaiba to. Nadaanan ko lang tong topic na to, ha. Pero anyway, eto. Minsan na nga lang sumipot itong si Senator Lito Lapid sa Senado. Abay, ang ginawa niya, guys, epic fail pa. Minsan na nga lang sumipot, naglilinis pa ng kanyang pangalan. Ano ba siya? Kala ko full-time artista to. Anyway, yan, sige, boto pa kayo ng mga artista, ha? So ngayon nga po, guys, nung pinanood ko yung Senate hearing ni Senator Rizon Tevero sa kanyang komite, ako po ay nagulat. Kasi nung nakita ko itong si Senator Lito Lapid, abay, atat na atat, hindi mapakali, hindi siya mapag-atubili. Kumbaga parang kating-kating na gusto niya nang magsalita. Aba, yun naman pala. Meron talaga siyang gustong sabihin. Meron daw po siyang kakasuhang vlogger. Bakit naman merong kakasuhan, Mima? Ito kasi yun, guys. Dinawit daw po ang kanyang pangalan dito nga po, guys, sa illegal operation sa Pogo sa Purak. Kumbaga siya daw po ang nagmamay-ari ng 10 hectares. Di umano, ha, according sa mga vloggers na kakasuhan niya. Kasi yung ibang vloggers nagpakalap ng fake news. I really don't know kung totoo yung balita na yon or hindi. Pero yung punto natin dito, kakasuhan daw po ni Senator Lito Lapid yung mga vloggers na nagpakalap po ng fake news dahil hindi naman daw po siya kuno ang may-ari ng Pogo doon po sa Purak. So, ang ginawa niya po, guys, umattend siya sa Senate hearing para linisin po ang kanyang pangalan. Minsan na nga lang umattend sa Senate hearing, naglilinis ka pa ng pangalan mo. Anyway, at siya na din mismo yung nagsabi, guys, na hindi naman daw po talaga siya uma-attend sa mga Senate hearing na yan. Ayun. Yung isa pang punto natin dito, ano yung silbi mo bilang senador? Kung hindi ka din marunong makipag-participate dyan sa mga Senate hearing na yan. Although hindi naman required na umattend yung mga senador na yan sa mga Senate hearing na yan. Pero as a senator, it is your duty and responsibility na tulungan po ang co-senador mo, co-colleagues mo sa mga ginagawa at sinasagawa nilang Senate hearing. Pero bakit naman hindi ka sumasama? Diba? Sana nag-full-time artista ka na lang. De joke, baka mamaya isa pa si Mima sa makakasuhan. Alam nyo, guys, mabait naman itong si Senator Lito Lapid. Hindi naman to kasing bobo ni Senator Robin Padilla. Ang lala naman kasi ni Senator Robin Padilla, ginagawa niyang BO-BO yung mamamayang Pilipino. So itong si Senator Lito Lapid, ano siya, once in a blue moon nyo lang maririnig na magsalita. Kumbaga, bilang po ang kanyang salita. Parang ganun yung nakikita natin dito. Kumbaga, less talk, less mistake. Tama nga naman. Kaysa naman sa ang dami mong kuda, may possibility na magkamali ka at baka mabash ka pa. So anyway, ito, pakinggan nyo, guys, 9 minutes to. 9 minutes tong video na to, na kung saan itong si Lito Lapid ay nagsalita nga po, guys. And, ito lang yung komento ko, no. Total tinatanggi niya naman na siya yung may-ari doon sa Pugo, Purak, Pampanga. Yung pinaka-genuine question ko dito, ang tagal mong nagsilbi bilang, if I'm not mistaken, governor or vice governor ng area na yan. Pero yung question kasi dito, bakit hindi ka nagsasalita sa mga Pogo operation na yan? Question ko lang naman, nagtatanong lang naman ako. Wala naman atang masama. Bakit ngayon lang? Kung saan nadawit yung pangalan mo? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Anyway, ito, guys, yung video. Panood ko sa inyo. Almost 9 minutes to. And ito. Maraming salamat po, Madam Chair. Pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen. Lito. Hindi ko pala na-acknowledge sa mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito . Pinapersonal ako.
na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porac, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo sa Porac, at protector daw ako ng Pogo doon sa Porac. Siguro alam din naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon, at saka si Engineer. Nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro na hindi, kasi si Senator Wing Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building doon sa doon sa 10 hectares na doon sa Porac? Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Si Sen. Lito. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yung nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po na na-separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building, yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ha? Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong Thai Court Complex. Yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings. At saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Aywan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi ni yung South 99 yata, kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Apo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us, Senator. Pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. I categorically deny that. Hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yung gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, pag magkikita tayo paminsan-minsan siguro, minsan isang taon di tayo nakikita bilang nung naupo ka ng Mayor. Minsan nakikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito
na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang sa lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging vice governor ng Pampanga, 3 terms akong governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pagkakasalukuyan. Siguro magiging, kung mapapala rin din ako, sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi ako tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porac? Parang napakasama ng image ng Porac ngayon. Kaya sana pag-ingatan natin ng Porac. Tiga doon din ako eh. Minsan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, nag-hearing na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Tapos nasasagot, na-involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag-i-invest ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapitan. Dahil tigaron tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kagad, Pogo yan. Dahil Porac. Parang yung Bamban, Tarlac. Ganon din po, ang pangit ng imahe po ngayon ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng Bamban, karamihan Kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po ang mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala. Doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. Ito nakaluan po ng Pogo. Medyo sumasama po ang ating sumasama ang image natin, Mayor. Kaya ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang Porac. Siguro, sagutin mo lahat ng mga katanungan dito, mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo. At saka si Engineer Den. Halos tayo rin magbubungguan doon sa Porac. Magkakaisa tayo doon, magkakaibigan tayo. Sana masagot mo. Yun lang po, Madam Chair, maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong record na ito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, wala akong alam dito. At saka, bira po akong matin ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na-involved dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensyahan nyo na po, kanina excited ako. Nadala po ako ng emotion. Madam Chair, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon at sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porac, Pogo. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Maraming pong salamat, Sen. Lito. Okay, yan. Minsan na nga lang umattend, no? Naglilinis pa ng pangalan. Pero, actually guys, sa totoo lang naman, meron din naman kasi kung i-differentiate ko meron din naman kasi mga vlogger na for the views. Meron mga ganun. So, ako, iba naman ako sa mga vlogger na yan. Pero ang tanong dito, sino yung vlogger na tinutukoy ni Lito Lapid? So, meron akong na-research na mga vlogger na posible nga na sila yun. Actually, meron akong 3. Kasi lagi nilang kinokontent itong si Lito Lapid. Una dito, si Historia Pinas.
Which is ito nga, may content pa nga siya. Oh. Lito Lapid, may-ari, lupa ng Pogo sa Porac. Alice Gu, kasabwat. Yan. Tapos ito pa, si Rondi TV. Yan. Ano din yan, kinokontent niya din, si Lito Lapid. Pero parang deleted na ata yung video. Tapos itong si Pinas Insider. Medyo parang deleted na din ata yung video. Pero sila yung mostly na nakikita ko na nagko-content kay Lito Lapid. So yung tirada nila kay Lito Lapid. So the question here is, sino yung vlogger na mayroong siyam na libel na kaso? Oy, ako hindi pa naman ako umabot ng siyam. Charis. Hindi, malinis yung record ko, no? Hindi pa naman ako, ayaw naman umabot sa ganun. Ang hinihintay ko lang naman na dumating sa aking warrant of arrest, ang subpoena, yung galing kay, kay Jay Guevara, kasi kakasuhan niya daw ako. Eh di go, kasuhan mo ko. 'Di ba? Tapos yung sinasabi ni Jay Guevara na si Banat Biden daw, kakasuhan din daw ako. Eh di go. Dalawa yung yung subpoena na inaantay ko kung totoong kakasuhan ako. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.